So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoises. So, ngayong araw, another update naman tayo about politika ng ating bansa. So, ang video to is mula kay sa iyong araw. So, meron itong pamagat na hindi akalain ni Baste na babalik sa kanila ang banat sa Pangulong BBM? Question mark. So, alam naman natin na yung mga banat nila is about nga doon sa flood control, mga baha-baha or whatsoever. So, tingnan natin kung paano na ibalik or nag-backfire sa kanila. So, ang video to is mula kay sa iyong araw. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, bago nyo or kapag kagusto nyo yung mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoises. So, mga kanoys, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. So, again, napamagat ng video ito, hindi akalain ni Baste na babalik sa kanila ang banat sa Pangulong BBM. So, sa iyong araw, Pilipinoises, like, comment, share, subscribe, start. Binanatan ng Pangulong Bongbong Marcos pero biglang nag-backfire sa kanilang pamilya. Nako. Nag-backfire sa ama. Hindi yan. Hindi habulin. Kasi kung kinasuhan niya na yun sana kung talagang ano yan, totoo yung mga sinasabi niya. Bago natin ipagpatuloy kay Kinasuhan na kung totoo yung mga sinasabi. Ha? Dan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng Kati ng kamay ko ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. So yun, the great controversy of sa iyong araw. Support nyo rin yan, pare. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo magpatuloy. Alam mo yung pakiramdam na parang may pasabog pero hindi mo alam kung sino talaga ang tatamaan. Ganito ang nangyari nang bumanat si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bumira si Baste, matindi, diretso, walang preno. Pero teka, may twist at ulo na hindi mo inakalang babaliktad mismo sa kampo nila. Ito ang pasabog ni Baste sa kanyang podcast na Basta Dabawenyo. Tahasan niyang sinabi kung seryoso daw si PBBM sa mga sinasabing anomalyas na Actually, okay naman tong podcast ni Baste, Kaso lang, sometimes talaga, palyado yung yung mga statement niya. Alam niyo yung tipo na, wala lang, para lang makapanira talaga sa administrasyon. Kahit na, parang ewan yung mga banat, di ba? Gaya ng kay Tori natawa ko doon. Kapag nagsuntukan tayo, tulog ka sa akin. Ayun. Hindi pumunta. mga flood control projects, bakit hanggang salita lang? Kung meron talagang ebidensya, bakit walang kaso? Kung totoo ang dumi sa likod ng malaking kontrata, bakit hindi isampa sa korte? Hindi yan. Hindi habulin. Kasi kung kinasuhan niya na yun sana kung talagang ano yan, totoo yung mga sinasabi niya. Kinasuhan niya na yan. Diretso na yan. Hindi mo ba may takutin mo, tapos i-negotiate mo? Paano kung kasuhan na talaga ni PBBM? Di ba may hahanapin na naman ulit kayong butas? Kailan ba naging tama yan? About nga dyan sa mga drug test na yan Di ba? Panawagan nyo, drug test. Tapos, kung hindi magpa-drug test, wala. Guilty. Ayaw magpa-drug test. Ngayon, nung nagpa-drug test na, ay hindi. May nanipula yung resulta. Di ba? May mabanat lang talaga, par. Yung sa sa drugs na sabat. Billions. Anong sinabi nyo dun? Tanim, lang yan? Pakitang gilas lang. So, same dito. Sabi nyo, kasuhan. Hintayin nyo. Di ba? Total, kapag kakasuhan ni PBBM yan, din naman hahanap din naman kayo ng butas Iba na naman yung itatakal nyo, iba na naman yung iintrigan nyo. Kailan pa naging tama yan? Simple lang ang punto ni Baste. Huwag puro salita, magpakita ng aksyon. Pero may malaking pero dito. Contract. Tingnan nyo. Nangyari sa tatay nyo. Walang puro salita, action agad. Napunta sa dahig. Wag nyo na lang hamunin kasi. Hinahamon nyo kasi. Tapos kapag ka-action na, wala. Si BP Sara, imbis na makialam yung Pangulo,
sa impeachment ni BP Sara, anong ginawa ng Pangulo? Hinayaan niya na lang yung nasa baba kung ano yung maging desisyon nila. Ayun, nag-file sila ng impeachment complaint. Ang siste, sinong sinisi nyo? PBBM na naman. Di ba? Iba din to si Basti para. issue, sino pa sila? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, ilang contractors lang daw ang kumakain ng bilyong-bilyong flood control funds. At least 15 contractors kumita ng halos 545 bilyong piso mula 2022 hanggang 2025. Pero ayon kay Baste, parang drama lang ito. Para bang ginagawang pampolitika ang usapan habang wala namang nakikitang konkretong kaso. Dito na siya nagbitaw ng mabigat na linya. Wala yan. Knowing him, sila lang yan, mga oligarko. Boom, diretso ang atake. Pero may mas malalim pa rito, ang backfire na hindi inaasahan. They will be listing all the flood control projects in the Website, kasuhan mo na diretso. Website. Daming drama. Presidente naman daw si Marcos, kaya kung talagang may hawak ito. Di ba? Naghahamon na naman. E paano kung may masagi na naman na kagrupo nyo dyan? Di ba? Chill ka lang dyan. Dyan naman papunta eh. Baka nga time will come yung Davao imbestigahan eh. Tapos kapag kakasuhan kayo agad, ano na naman yung banat nyo? Pinopolitika na naman kayo. Problema, hamon ng hamon. Tapos kapag ka pinalagan, pinopolitika kami. Kakainis yung ganun. Hamon ng hamon. Tapos kapag nung pinalagan ni Tory, hindi naman pumunta. Dami pang kuskus balongos. Ebidensya, ano para Habang umaapoy ang mga banat ni Baste, biglang may lumabas na impormasyon online. Mga netizen Puro lang naman umaapoy na banat yan eh. Hindi naman nagpapakita sa ring yan. Para mismo ang nag-ungkat. At ayon sa Politico.com, may isang kumpanya, Ulticon Builders Incorporated, nakakuha ng 11.1 bilyong piso na government projects noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sino raw ang nasa likod nito? Carlos Charlie Gonzales, kasin o pinsan ng pamilyang Duterte. Ouch! Ngayon nyo sabihin yan. Kapag ganyan, kinasuhan ni PBBM, ang sasabihin nyo, pinopolitika kayo. Di ba? Banat ng banat. Jesus, daming sabi. Kasuhan agad. Kapag kinasuhan naman agad, grabe, pinopolitika kami. Pinopolitika kami. Wala nang ibang argumento eh. Kung ang punto ni Baste ay dapat kasuhan ang mga sangkot na contractors, therefore, hindi ba dapat tignan din ang nakinabang noong panahon ng tatay niya? Ang tanong, totoo ba ito? Ito ang flood of questions. Kung halos 2 trilyong piso na ang nailaan sa flood control projects mula 2011, pero hanggang ngayon lumulubog pa rin ang bansa. Sino ba talaga ang tunay na may kasalanan? Sabi ni Ping Lacson, baka 1 trilyong piso ang nalunod sa bulsa ng iilang tao. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, oligarko. Sabi ni Baste, drama lang ang sa Pangulong Bongbong Marcos. Pero ayon sa mga dokumento, may koneksyon din daw ang iilang kontraktor sa mismong mga Duterte. Therefore, ang tanong, kapag binanatan mo ang isa, handa ka rin bang makita ang sarili mong anino? At dito papasok ang masakit na katotohanan. Ang banat ni Baste kay Pangulong Bongbong Marcos ay parang bala, malakas, malutong, diretso sa target. Pero minsan, kapag pumutok ang bala, may posibilidad na tumama rin sa sariling kampo. At dito, imbes na si Marcos lang ang napuruhan, nadamay pati ang pangalan ng pamilyang Duterte. Kaya ang tanong ngayon, kung ang laban ay transparency, sino ang unang tunay na harap sa korte? Lucas 12 verses 2-3. Walang natatago na hindi mabubunyag at walang lihim na hindi malalaman kahit ang lahat ng sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at ang bumulong sa loob ng mga silid ay pagsisigawan mula sa mga bubungan. Actually, debatable nga yung walang natatago na hindi mabubunyag kasi siguro yung time, yung iba naman kinakain ng mga 100 years pa bago malaman. Diba? So, I think may nakakalusot dyan na walang natatago na hindi nabubunyag. I think may natatago na hindi talaga nabubunyag. For example, si Poncio Pilato, hindi si Poncio Pilato, si Guy, naka-dedo siya, di ba? Tapos kinabukasan, lumipad din ng ibang bansa. Tapos natsugi siya doon, na-disgrasya, di ba? So, wala na, natatago na yung sikreto niya. Napuputol na doon. So, something like that siguro, I think meron naman. Diba? Hindi naman talaga siya ganun ka
Kung ano man ang pilit niya tinatago, sooner or later, lalabas at lalabas. Therefore, hindi lang ito issue ng politika. Ito ay paalala na ang katotohanan, gaya ng baha, hindi mapipigilan. Pero higit sa lahat, itungo natin ang lahat ng ating mga mata sa ating Panginoon Jesus dahil Mga gahapan din kasi talaga ng mga politiko. Sa dami-dami ng pwede nilang kurakutin. Yung sa flood control pa, na kapag kinukurakot nila, nakikita yung mga resulta par. Di ba? Well, I think siguro dahil sa mga project naman, sobrang dami din naman kasi nilang nakikikil eh. So, yeah. Siguro natitempt sila, no? Pero tingnan natin kung matitempt pa ba yung mga yan kung bitay. Di ba? Bitay. Tingnan lang natin para. ang kanyang gobyerno ay hindi mawawasak. Kung siya ang ating itatalagang leader ng ating buhay, hindi tayo mapipiligro, bagkus magkakaroon ng mas maayos na pamayanan dahil sa ating Panginoon Diyos. Ngunit higit sa lahat, mag-i-establish ang ating Panginoon Jesus ng isang kingdom na hindi na mawawasak at walang anumang klaseng anomalya magpakailanman. Purihin ang ating Panginoon Diyos. At ang tanong ay, tinatanggap mo ba ang ating Panginoon Jesus sa iyong buhay ngayon? At willing ka ba magbasakop sa kanyang kalooban at sa kanyang kaharian? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapagayaan sa lahat, kami po lubos na nagpapasalamat sa iyo sa inyo pong kabutihan sa amin. Salamat po dahil kayo po ang Diyos na nagbibigay sa amin ng aming mga pangangailangan. Ginagawa niyo po, Panginoong Diyos, ang inyo pong mapagmahal na kamay upang kami po ay magkaroon at makamtan ang buhay na mapayapa. So I think hanggang dito na lang muna par. So tapusin nyo na lang yung video. So original video link in the description box below. So again ang video to is mula kayo sa yung araw. Supportahan nyo yan. Tapos syempre bago nyo iwan yung YouTube channel natin Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, di ba? Hindi akalain ni Basti na babalik sa kanila ang mga balat niya. So si Basti naman, for sure alam nyo na yan, kilala nyo na yan, na dyan din talaga siya nakilala, no? Na parang you know, sige lang ng banat. Banat lang ng banat. Diba? And sometimes, yun, minsan, napapahiya siya sa mga banat niya. Diba? Hamon ng hamon. Tapos napapahiya sa mga hamon. Ganyan din yung nangyari kay FPRD. Hamon ng hamon sa presidente. Hinahayaan. Kasi kayo ni team ni BP Sara. Ngayon, hamon pa rin ng hamon. E di inaksyonan. Diba? Ang ending, iyak sila ngayon. Sasabihin agad, pinopolitika. Hamon kayo ng hamon, tapos kapag pinalagan kayo, babanat kayo ng pinopolitika kayo. Dapat kung maghahamon man lang din kayo, maging handa kayo. Diba? Kasi sobrang bihira lang talaga ng hinahamon par na hindi pumapalag. Ngayon, nangyari kay Tory. Inaasar nyo na matanda si Tory. Uhugin, payat. O ba't hindi sinipot ni Basti yan? Yun na sana yung time. Diba? Na maipakita niya sa sarili niya. Na kahit man lang papano, diba? Man of his words siya. Actually, dapat nga si Senator si Basti, tahimik na yan ngayon eh. Diba? Dapat hindi na yan nakikisali kasi doon pa lang kay Tory, napahiya na yan eh. Diba? Like, paano yun? Hindi ka nga umubra sa sa ni PBBM eh. Kay PBBM pa kaya. Ay nako. Hamon ng hamon tapos kapag pinalagan, pinopolitika agad. Diba? Yan, kasukasuhan daw. Tapos malaman-laman natin, related din pala sa mga Duterte, pinsan pa mismo. Okay lang sana kung ka-affiliate kasi malayo. Tapos ngayon, pinsan pa mismo. Yan yung problema. Ang isa sa pinaka-problema talaga ng bansa natin par yung connection ng ng mga businessman at politician. Kasi kapag kayang dalawang yan talaga nagsama, pera na lang sa may magagandang hangarin ha. Like for example, si Ramon Ang nakipag siya kay Ramon Ang ba? Ramon Ang ba yun? Wait lang, na-mental back ako doon sa may-ari ng San Miguel. Ramon Ang. Oo, tama. Atong Ang pala yung isa. For example, si Ramon Ang, nakipag-ugnayan siya sa sa gobyerno na ayusin yung baha. Bilyonaryo siya. So maganda yung layunin.
paano yung mga businessman na nakipag-ugnayan sa mga politician gamit sa mga projects, 'di ba? Tapos yung mga project na yan, isinasubstandard nila. Binibigyan nila ng mga pangit na mga tinipid na mga materyales. 'Di ba? Ang ending nakukurakot. Ang ending kawawa yung taong bayan. Kasi kahit pinondohan na, binadgetan na ng gobyerno, hindi pa rin natatamasa yung yung dapat talagang 'di ba? Mga proyekto ng gobyerno. Kasi si politician at saka si negosyante nagkakasundo 'Di ba? Kickback to kickback. Ngayon, alam nyo na kung bakit sobrang daming tumatakbo sa politika kahit sobrang liit lang ng sahod. So, ano bang dapat gawin dyan? Imbestigahan. Dapat ganyan. Audit yan every 3 months, every 2 months. Tapos yung mag-audit, taga-ibang lugar ba? Di ba? Maganda yung ganyan sana. Sana mag-allocate ng, ng audit yung buong Pilipinas. Like for example, Bohol, i-audit niya yung Negros. Yung Negros, i-audit niya yung Cebu. 'Di ba? Tapos kapag may nakita sila na kababalaghan, may bonus yung lugar na yon, 'di ba? Maganda yung ganun, walang kampihan ba? Para matakot talaga kasi minsan wala yung problema natin entire city, entire barangay. Ano yung banat ni Bamakino, Senator Bamakino? Yung sa flood control ba na yan or yung mga project ba na yan? Ilang tao yung involved dyan para maging ghost project yan? Siyempre, sobrang daming involved yan. Kasi hindi naman magiging successful yung ganyan kalaking kung hindi pinagtulong-tulungan ng mga nasa official ng city or ng barangay. 'Di ba? So, dapat ganyan. Kapag napatunayang guilty, kulong ng 10 years. Diba? Dapat ganyan. Tingnan lang natin kung may mag-ano pa. Grabe. So, anyways, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, yung video to is malaki sa yung araw. Original video link in the description box below. Tapos syempre, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.